maluha, kiligin at matuwa. Isang bansa, isang barangay, isang kwento na sabay-sabay. Yaman ng ala-ala. Barangay Love Stories nationwide. Sa buhay mo Barangay LS 97.1 forever. Barangay Love Stories nationwide. Back-to-back Sunday. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ayoko lang mawala ka kaagad sa akin kasi marami pa tayong pangarap na tutuparin. Hindi ko kakayanin kung lahat ng yun hindi matutupad dahil inagaw ka ng kamatayan sa akin. Kung mamamatay man ako dahil yun sa katandaan at hindi sa aksidente. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan, please. May mga tao na tinadhanang magtagpo at magmahalan. Pero hindi pinagsasama ng matagal at kung minsan, kapag nagbiro ang kapalaran, tuluyan silang pinaghihiwalay ng kamatayan. Ikaw, kabarangay, paano mo kinaya na harapin ang buhay at magpatuloy matapos mawala ng taong pinakamamahal mo? Pakinggan ang kwento ni Jed sa Barangay Love Stories, #BLS Kabilang Buhay. Barangay LS 97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love stories. May mga tao na tinadhanang magtagpo at magmahalan. Pero hindi pinagsasama ng matagal at kung minsan kapag nagbiro ang kapalaran ay tuluyan silang pinaghihiwalay ng kamatayan. Ikaw, kapuso, paano mo kinakaya na harapin ang buhay at magpatuloy matapos mawala ng taong pinakamamahal mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa bumubuo ng inyong programang Barangay Love Stories. Pati na rin po sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jed, 33 years old, taga Plaridel, Bulacan at avid listener ng programa ninyo. Gustong-gusto ko pong pakinggan ang mga kwento ng pag-ibig ng ating mga kabarangay, lalo na kapag happy ending o nagkakatuluyan sila sa dulo. Napapatanong kasi ako kung paano kung tulad nila ay kinasal din kami ni May. Paano kung tulad nila ay meron rin kaming masayang pamilya? Paano kung tulad nila ay kasama ko pa rin siya hanggang sa pagtanda namin? Iilan lang po yan sa mga pinangihinayanganan ko sa buhay magpahanggang sa ngayon dahil hindi pinayagan ng kapalaran na magkatuluyan kami ng babaeng pinakamamahal ko dito sa lupa. Papadudot, ang love story po namin ni May ay hindi po siya pang pelikula o kagaya ng mga nababasa natin sa mga nobela. Hindi po magarbo at unexpected ang pagkikita namin at walang mga paru-parong nagliparan sa sikmura noong umpisa. Akala ko kasi ay suplada siya. Pero syempre nagkamali ako dahil ibang-iba sa una kong impression sa kanya ang personality niya. Nagkakilala po kami ni May sa isang computer shop na lagi kong tinatambayan noong araw. Puno po ang shop at halos sabay kaming dumating. Hindi po alam ng bantay na si Janice kung sino ang uunahin sa amin pero sa huli ay nagpaubaya ako dahil halatang nagmamadali siya. At naisip kong pwede naman ako maghintay ng susunod na mababakante para makapag-computer na ako. Pero bago yon nangyari, tinarayan na ako ni May, Papadudut. Ang sabi ko tuloy sa isip ko ay napakawalang utang na loob naman ang babaeng ito. Nakita po ni Janice ang nangyari kaya natawa siya sa amin.
Doon ko nalaman na magkaibigan pala sila, Papa Dudut. Janice, matagal pa ba? Nagmamadali na kasi ako eh. May kailangan akong gawin online. Cool ka lang, bes. Meron nang malapit matapos. Huwag lang sana siyang mag-extend. Ay, ano ba yan? Bakit ba punuan kayo ngayon? Kung kailan nagmamadali ako, saka naman walang bakante. Malay ko, tanong mo dyan sa mga naglalaro. Tsaka yung iba dyan dayo. Taga-kabilang barangay pa. May tournament yata sila kaya puno kami ngayon. Sensya na. Ay, Miss, hindi lang naman ikaw ang naghihintay. Ako rin. Kalmahan mo lang kasi meron din namang matatapos sa kanila. Makakapag-computer din tayo. sino ka ba? Hindi ko naman hinihingi yung opinion mo ah. Aba, ang suplada mo naman. Nagpapaliwanag lang ako. Sino ba kasing may sabing magpaliwanag ka? Kita mong naiinis na nga tapos ginagatungan mo pa. Ay, hirap mo naman kausapin. Galit ka agad. Anong sabi mo? Oy, bago kayo magkainitan dyan, meron ng bakante dun sa number 13. Sinong gusto mauna sa inyo? Paunahin mo na tong babaeng to kasi parang sinisila ba na ang puwet. Ba't sumusobra ka na? Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa akala ko ba nagmamadali ka dahil may kailangan kang gawin? Sige na, mauna ka na doon para hindi ka na mag-ingay dito. Sige na, May. Maupo ka na dun dahil baka maunahan ka pa ng iba. Di pa tayo tapos ah. Tapusin mo na ang dapat mong tapusin. Sige ka, baka wala kang magawa niyan. Che! Grabe, ang sungit. Ang init-init na nga ng panahon. Dumagdag pa talaga siya. Akala mo kung sino eh. Napakasuplada. Sobra ka naman. Hindi naman talaga suplada yung si May. Baka may period lang kaya mainit ulo. Kung hindi ako nagkakamali, Jed pangalan mo, di ba? Ako nga pala si Janice. Bagong bantay dito. At yung babaeng tinaray-tarayan ka kanina, May ang pangalan niya. Alam mo, single yun. Kaya napagkakamalang walang kalambing-lambing sa katawan. Gusto mo ilakad kita sa kanya? Seryoso ba yan? Gusto ko na magka-boyfriend si May eh. Bakit? Taken ka na ba? Ha? Hindi. Wala akong girlfriend. Di ayos! Naku, sigurado pag nakilala mo ng gusto si May, babawiin mo yung sinabi mo tungkol sa pagiging suplada niya. Mabait tsaka malambing yung kaibigan ko. Topakin nga lang. Halata nga. Bigla tuloy ako na-excite na makita yung sinasabi mong sweet side ni May. Di kasi talaga halata sa kanya kanina. Huwag kang mag-alala. Ako nang nagsasabi sa'yo. Pasasalamatan mo ako sa dulo. Papa Dudut, matatawa po ba kayo kung sasabihin kong wala akong experience sa panliligaw? Kaya wala pa rin akong girlfriend noon. Kaya matapos sabihin ni Janice na ilalakad niya ako kay May ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at pumayag ako kaagad. Hindi nga nagtagal ay naging close kami ni May dahil hindi naman po siya mahirap pakisamahan. Mabait, maganda, sweet at napaka-simple niyang babae. Nang magsimula kaming mag-usap tungkol sa kung ano-ano ay hindi na po kami nawala ng topic o pinagkukwentuhan. Mahilig din pong mag-joke si May, Papa Dudut, at bentang-benta naman yon sa akin. Ewan ko ba, seryoso akong tao pero pagdating sa kanya, ang babaw ng kaligayahan ko. Habang tumatagal ay lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa ni May, Papa Dudut. Para sa akin, naging instant best friend ko po siya. Kahit na hindi pa nagtatagal simula nang magkakilala kami, parang nagkita na kami noon. Siguro sa ibang panahon o sitwasyon. Tapos muling pinagtagpo kami ng kapalaran. Corny man sa inyong pandinig, pagpasensyahan nyo na dahil pagdating kay May, lumalabas ang pagiging romantiko ko.
Simple lang naman po ang buhay noong araw. Hindi mayaman ang pamilya ko at kapag lumalabas kami ni May, madalas ang bonding namin ay kumain ng street food. Sobrang saya na po namin noon at habang buhay kong iti-treasure sa puso ko yung mga sandali na kasama ko siyang nagkukwentuhan ng mga pangarap namin sa buhay. Minsan din po naming napag-usapan ang tungkol sa mga ideal person namin sa gusto naming makarelasyon pagdating ng araw. Alam mo, panalo tong sausawan ng fishball. Ngayon lang yata ako nakatikim ng ganito kasarap na sauce. Naparami tuloy yung tuhog ko kanina. Nagustuhan ko rin tong sauce ni Manong. Panalo! Ay, nga pala. Thank you, May. Kasi pumayag kang kumain tayo rito. Naisip ko kasi baka nagsasawa ka na sa mga street food kaya ayaw mo na ritong tumambay. Ako? Magsasawa? Never! Napaka-budget friendly kaya ng lugar na to, Jed. Tingnan mo, magkano lang ginastos natin, busog na tayo. Hindi ko to ipagpapalit sa mga mamahaling cafe na naglipa na dyan sa bayan. Tapos hindi naman masarap yung mga tinda nila. Paano mo naman nasabi? Naalala ko kasi sabi ni Janice, hindi raw sulit binayad nila dun sa kinainan nila eh. Kaya hindi na siya umulit at sa mga gantong lugar na lang sila kumakain ng jowa niya. Ah, kaya pala. Gustong gusto ko talaga sa lugar na to. Bukod sa mura na, marami ka pang pwedeng pagpilian sa mga tindang pagkain. Pero alam mo ba yung pinakagusto ko kapag nandito ako? Bukod sa masarap na sauce ng fishball ni Manong, Oo, bukod dun. ano pa? Yung kasama kita. Nagtatawanan, nagkakwentuhan ng kung ano-ano. Ay, Nox, ang cheesy mo yata ngayon ah. Eh ako rin naman. Masaya kasi kasama kita. Ang dami mong kwento. Tapos mabait ka pa. At ang gentleman mo rin. Bibihira sa lalaki yung ganun. Thank you kasi tinatrato mo ako ng ganun, Jed. Sorry na rin kasi nasupladahan kita nung una tayong nagkakilala sa computer shop. Nakaraan na yon. Ang importante yung ngayon. Kung may dapat tayong pasalamatan, si Janice yun. Siya talaga ang dahilan kung bakit nabuo ang pagkakaibigan natin. Pwede bang magtanong, May? Nagtatanong ka na ah. Hindi, biro lang. Pero sige, tungkol saan ba yung tanong mo? Naisip ko lang kasi, ano ba yung ideal boyfriend mo? Oh, ba't bigla mo naman yatang natanong yan? Wait, hindi ako prepared. Relax ka lang. Siyempre, magkaibigan tayo. Kaya wala naman sigurong masama sa tanong ko, di ba? Wala nga. Sinabi ko bang meron? Eh sandali, bago ko sagutin ang tanong mo, pwede bang ikaw munang magsabi kung ano yung gusto mo sa isang babae para maging girlfriend? Daya naman. Ako unang nagtanong eh. Sige na. Sige na nga. Gusto ko yung malambing, caring, tapos masayain at palakwento. Oh, ikaw naman ang sumagot. Bilis mo naman sagutin. Ako yung maalalahanin. May pagka-gentleman, saka mabait rin. Siyempre, kung magiging asawa ko na ang magiging boyfriend ko, dapat husband material din siya. Good father at provider tapos family man. Ang swerte naman ng magiging boyfriend mo. Pang long term na yung relationship na gusto mo para sa inyong dalawa. Siyempre naman. Kaya nga gabi-gabi ako nagdarasal na sana yung lalaking magiging boyfriend ko, siya na rin ang magiging asawa ko. Sana ikaw rin, Jed. Kahit na ikaw pa rin ang magdidesisyon sa dulo. Wala namang masamang maging loyal sa isa, di ba? Lalo na kung nagmamahalan kayo. Para sa akin, si May ang ideal girl ko, Papa Dudut. Nasa kanya na ang lahat at wala na po kong mahihiling pa. Kahit na teenager pa lamang ako noon ay sigurado na po ako na si May ang babaeng gusto kong pakasalan pagdating ng araw. Siya ang babae na gusto kong maging nanay ng mga anak ko. At siya ang babae na makakahawak kamay ko sa pagtanda namin. Pero alam ko kapag hindi ko inamin kay May ang feelings ko na habang tumatagal ay lumalalim ng gusto ay siguradong hindi magkakatotoo ang mga pangarap ko na kasama siya. May dahilan kung bakit hindi ko maamin sa kanya na naguguluhan or nagugustuhan ko na siya.
Takot kasi akong marinig kay May na sa kabila ng pagiging close namin, hindi pala ako ang ideal boy niya. Na may iba pala siyang nagugustuhang lalaki at tulad ko, naghihintay lamang siya ng tiyempo para umamin dito. Hindi pa man ako nagtatapat ng feelings kay May ay parang hindi ko nakakayaning marinig ang sagot niya. Kung bakit ba kasi ang komplikadong ma-in love. Pero sa huli, Papa Dudut, naisip ko na kailangan kong magpakalalaki. Kailangan mong tibayan ang dibdib ko para harapin ang bagay na kinakatakutan ko. Kaya isang araw ay nag-decide akong sabihin na kay May na mahal ko siya. Nung araw ding yun ay nalaman ko na mahal din niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories Nationwide, back to back Sunday. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Pagkatapos kong magtapat ng nararamdaman kay May ay nalaman kong gusto niya rin ako, Papa Dudut. Abot langit yung ngiti ko ng araw na yon at parang mapupunit na nga ang mukha ko. Hindi ko rin alam kung paano pakakalmahin ang puso kong sobrang lakas ng tibok. Tawagin niyo na akong baliw, pero kapag gusto rin kayo ng taong gusto niyo ay masisiraan talaga kayo ng ulo. Doon ko na rin po sinabi sa kanya na gusto ko siyang ligawan, bagay na binigyan naman niya ng permiso. At nang maging girlfriend ko na nga si May, ako na po yung pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Papa Dudut, seryoso po ako sa feelings ko para sa kanya. Hindi po ako yung uri ng lalaki na nagsasabi na mahal ko ang isang babae para lamang sa dulo ay babawin ito dahil meron na akong ibang gusto. Loyal po ang puso ko kay May, kaya hindi kataka-taka na bumilang ng 5 masasayang taon ng aming relasyon bago ko naramdaman yung kagustuhan sa loob-loob ko na pakasalan na siya. Pero syempre hindi ako nagpadalos-dalos. Nandyan yung tinansya ko muna kung nasa parehong pahina kami ni May ng aming relasyon sa pamamagitan ng pag-uusap. Para sa amin, importante ang pinag-uusapan namin ng mga bagay-bagay. Doon po kasi nagsisimula ang pagkakaintindihan ng kahit sinong mag-partner kapag meron kayong maayos na komunikasyon. Saang simbahan mo ba gustong ikasal, May? Bakit bigla mong natanong yan? Huwag mong sabihin may plano ka nang magpakasal tayo. May plano naman talaga akong pakasalan kapag dating ng araw. Pero habang hindi pa nangyayari yun, gusto ko lang pag-usapan natin yung mga ganitong bagay. Kasi, syempre, doon din naman tayo papunta. Ikaw talaga? Naninibago ako sa'yo. Sagutin mo na lang kasi. Kahit saang simbahan naman, basta sa'yo ako ikakasal, walang problema sa akin. Napaka-cheesy mo talaga. Gusto mo naman, di ba? Anong akala mo, ikaw lang ang marunong bumanat? Ako rin kaya. Natuto kasi ako sa'yo, master. Kita mo to, nanguto pa. Alam mo, iniisip ko pa lang na ikakasal ako sa'yo, Jed. Hindi ko na mapigilang ma-excite. Siyempre, karamihan sa mga babae, pangarap na maikasal sa lalaking mahal na mahal nila at bumuo ng pamilya kasama to. Oo nga pala, napag-uusapan na rin lang natin ang tungkol sa pagpapamilya. Ilang anak ba ang gusto mo? Kahit ilan, kahit isa, masaya na ako. Basta mabibigay natin sa magiging anak natin yung best natin bilang parents. Masaya na ako. Ngayon pa lang, May. Gusto ko nang kunin tong opportunity na to para ipangako sa'yo na gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa mo at tatay ng mga anak natin. Hindi man ako perfect, hindi ko naman kayo hahayaang magutom o maghirap. Pangako yan, hanggat nabubuhay ako. Hindi ko naman kailangan ng perfect na asawa o perfect na tatay ng magiging anak ko dahil imposible yon, Jed. Tulad nga ng sabi ko, ang mahalaga sa akin, ikaw ang mapapangasawa ko. Alam kong ginagawa mo ang lahat na makakaya mo para maging mabuting boyfriend ko at soon to be husband ko. Kaya nga hindi ako magsasawang ipagpasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Sana kung pahihintulutan niya,
magkasama pa tayo ng matagal. Sigurado yun. Dahil naririnig niya ang mga dasal ko gabi-gabi tungkol sa atin at sa pamilyang bubuuin natin. Alam ko mas lalo niya tayong pagpapalain kapag nabasbasan na ng kasal ang pagsasama natin. Hindi na ako makapaghintay na tawagin kang asawa, May. Mahal na mahal kita. Thank you kasi pumayag ka noong ligawan ko at maging boyfriend mo. Thank you sa pagtanggap mo sa mga kahinaan ko. Malaking bagay ang mga suporta mo para magsikap ako sa buhay. Ikaw at ang pamilyang bubuuin natin ang inspirasyon ko. Kung alam mo lang na ikaw din ang inspirasyon ko, Jed. Para araw-araw magkaroon ako ng dahilan na magpatuloy sa buhay at sa mga pangarap natin sa hinaharap. Hindi na rin ako makapaghintay na maging asawa mo. Mahal na mahal din kita, my soon-to-be husband. Matapos naming mapag-usapan ni May ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya sa hinaharap ay lalo po akong nagsumikap sa buhay, Papa Dudut. Pinagbutihan ko ang pagtatrabaho para makapag-ipon ako ng pera na magagamit namin sakaling ikasal na kami o bumuo ng pangarap naming pamilya sa hinaharap. Wala po kong yaman sa mundo na may pagmamalaki sa ibang tao. Pero sumusumpa ako na hinding-hindi ko hahayaang magutom ang pamilyang bubuing ko kasama si May. Na kahit na hindi pa man kami binabasbasan sa pamamagitan ng kasal, nangangako na ako sa harap ng Diyos na gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maging mabuti at karapat-dapat na asawa at padre di pamilya. Pero kasabay ng pananabik ko sa hinaharap kasama si May ay nandun po yung mga matinding takot na nagsisimulang mamuo sa dibdib ko, Papa Dudut. Nung una, hindi ko po masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga senyales tulad ng pananaginip ng masama. Kesyo, na-aksidente raw si May, Papa Dudut. Pero nang magkakasunod na gabi ko na po itong napapanaginipan, nagsimula na akong mabagabag, Papa Dudut. Natatakot po ako na mawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko dahil inagaw siya ng kamatayan. Hindi ko po alam kung paano ko i-handle yung ganong sitwasyon sakaling magkatotoo. Kaya lagi po akong balisa, nakatulala at malungkot. Hindi nga nagtagal ay napansin yun ni May at kinausap niya ako, Papa Dudut. Ginagalaw ang pagkain mo, Jed. Wala ka bang gana? May sakit ka ba? Ay, wala akong sakit, May. Pero wala rin akong ganang kumain. Pasensya ka na. May problema ka ba? Pwedeng-pwede mong sabihin sa akin dahil kung ano man yan, pagtutulungan nating masolusyonan. Di ba gano'n naman tayo? Teamwork? Nito kasing nakaraan, madalas akong managinip tungkol sa'yo, May. Anong tungkol sa akin? Na namatay ka raw. Ewan ko pero paulit-ulit ko nakikita na nasa loob ka raw ng isang kotse tapos bigla na lang na-aksidente yung sasakyan. Kumanat daw yung apoy tapos nandun ka. Sigaw ka ng sigaw pero wala akong magawa para iligtas ka. Jet, panaginip lang yun. Hindi yun magkakatotoo kasi ito ako, oh. Buhay na buhay kasama mo. Pero para talagang totoo, May. Mabuti sana kung isang beses ko lang napapanaginipan kaso paulit-ulit na. Hindi ko tuloy mapigilang huwag maapektuhan. Kasi palagi akong gumigising na pawis at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tapos takot na ulit akong matulog Kaya ang itim na ng eye bags mo tapos ang putla rin ng balat mo. Jed, para ka nang may sakit. Ay, Jed, naiintindihan ko yung takot mo. Kasi kung ako naman ang managinip ng kagaya ng napanaginipan mo, malamang ninervyusin din ako. Pero lagi mo ring tandaan na panaginip lang yun. Hindi yun mangyayari sa totoong buhay dahil imposible yun. Ikaw lang din ang mahihirapan kapag hinayaan mong kainin ka ng takot sa mga bagay na wala namang kasiguruhan. Hindi mo ako masisisi kung magkaganito ako. Dahil ikaw yung nasa panaginip ko, May. Hindi kita sinisisi, okay? Hindi tayo nagsisisihan dito. Akin ang kamay mo. O ano?
Ramdam mo ba ang init ng kamay ko? Ibig sabihin, buhay ako. At hindi pa ako kaagad mamamatay. Salamat kasi nandyan ka. Pasensya ka na kung nagkakaganito ako. Ayoko lang mawala ka kaagad sa akin kasi marami pa tayong pangarap na tutuparin. Papakasalan pa kita, di ba? Bubuo pa tayo ng pamilya at magkasama pa tayong tatanda. Hindi ko kakayanin kung lahat ng yun hindi matutupad dahil inagaw ka ng kamatayan sa akin. Kung mamamatay man ako, dahil yun sa katandaan at hindi sa aksidente. Siguro naman pag nangyari yun, na-enjoy ko na yung buhay ko kasama ka at ang mga magiging anak natin, Jet. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan, please. Kapag patuloy kang magkakaganyan, ako naman tong pinag-aalala mo. Sorry, May. Hindi ko lang talaga mapigilang huwag maapektuhan. Pero tama ka naman sa mga sinabi mo. Pipilitin kong huwag nang isipin yung tungkol sa panaginip ko dahil hindi yun totoo. Ganyan nga. Ang isipin mo na lang yung ganito. Yung magkasama tayo, nagkukwentuhan, nagtatawanan, nag-uusap ng kung ano-ano. Huwag na yung mga pangit para hindi ka na mabad mood. Okay? Okay. Salamat ulit. O siya, kumain ka na. Please lang. In-order ko talaga ang mga yan kasi mukhang hindi ka na nakakakain ng maayos. Huwag mo namang pabayaan ang sarili mo, Jet. Ayaw kitang magkasakit, syempre. Alam natin na magkakaiba ang tao pagdating sa talino at kung saan sila mahusay. Pero masasabi ko na napakagaling ni May pagdating sa pagpili ng mga salita na magpapagaan sa mabigat kong damdamin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya nang kausapin niya ako at i-comfort na imposibleng mangyari ang bagay na napanaginipan ko o kinakatakutan ko, na hindi siya mawawala. Simula noon, lalong naging mahalaga sa akin ang bawat oras sa aming relasyon, Papa Dudut. Lalo ko pong pinaramdam kay May na mahal ko siya at hinding-hindi magbabago ang pag-ibig ko sa kanya kahit pumuti na ang aming mga buhok. Nag-decide na rin po ako na yayain siyang magpakasal at yon ay sa pamamagitan ng isang sorpresang proposal sa tulong ng kaibigan niyang si Janice. Opo, kinonsyaba ko si Janice dahil para sa akin ay malaki ang parte niya para magkakilala at magkatuluyan kami ni May. Hindi na rin siya noon nagpatumpik-tumpik pa at agad na ibinigay ang tulong at suporta na kailangan ko. Bale ang siste, magaganap po ang proposal ko ng kasal kay May sa special place namin. Pero dapat wala siyang ideya dahil masisira ang plano ko pag nagkataon. Sinabi ko kay Janice na siya na ang sasama kay May at maghahatid sa venue. Bagay na kinasabi ka naman niyang gawin para daw magkaroon na kami ng happy ending. Nang dumating po yung araw na magpo-propose na ako kay May ay magkahalong saya at kaba ang namutawi sa dibdib ko. Saya dahil sa wakas ay makakahingi na ako ng permiso sa kanya at mahingi ko na ang kamay niya para iharap sa altar at maging asawa ko. Kaba dahil muli ay nagbalik na naman yung hindi ko may paliwanag na takot sa dibdib ko. Dahilan para hindi po ko mapakali habang naghihintay sa pagdating nila ng araw na yon. Inspire, maluha, kiligin at matuwa. Isang bansa, isang barangay, isang kwento na sabay-sabay. Yaman ng ala-ala. Barangay Love Stories nationwide. Sa buhay mo, Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS Forever Number 1 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories.
at excited ako ng araw na yon kung saan ay magpo-propose na ako ng kasal kay May. Pero kabaligtaran po ang namayaning pakiramdam sa dibdib ko. Pinagpapawisan ang kamay ko ng malamig at hindi ako mapakali sa kinakaupuan ko. Panay ako ng pagtayo at lakad ng lakad tapos lagi rin po akong nag-check ng oras. Ang sabi ko sa sarili ko, ang tagal-tagal namang dumating nila May at Janice. Iniisip ko na baka na-traffic lang sila pero hindi pa rin kumakalma ang malakas na kabog ng puso ko, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay humangin ng malakas at malamig ng sandaling yon dahilan para panindigan ako ng balahibo sa buong katawan ko at kasabay noon ay binalot ako ng matinding kilabot. Papa Dudut, yon ang naging sign para kunin ko yung cellphone ko sa bulsa at mabilis na kinontak ang number ni May. Ilang ring din ang lumipas bago niya sinagot ang phone at wala kayong ideya kung paanong nabunutan ako ng tinik sa dibdib matapos kong marinig ang boses ng pinakamamahal kong babae sa kabilang linya. Kapag kausap ko si May ay napapanatag ako, Papa Dudut. Siya po yung katiyakan ko sa lahat ng mga hindi ko siguradong desisyon sa buhay. Siya po ang kaligayahan ko, ang pangarap ko, at hindi ko alam ang gagawin sakaling mawala na lamang bigla yung liwanag na hatid niya sa buhay ko. Nang panahon na yon, nasa taxi na sila ni Janice at papunta sa special place namin kung saan magaganap ang proposal. Sinabi sa akin ni May na naipit sila sa mabigat na traffic kaya natagalan sila sa biyahe. Pero umuusad na rin ang sinasakyan nilang taxi kaya wala na akong dapat na ipag-alala dahil makakarating sila. Pero sinong mag-aakala na hindi na pala yon mangyayari pa, Papa Dudut? Matapos po nilang masangkot sa isang malagim na aksidente. Nasaan na ba sina May at Janice? Anong oras na ba? Dapat kanina pa sila nandito. Ay, mabuti pa tawagan ko na lang sila. Bahala na kung hindi na maging surprise ang proposal ko. Ang mahalaga, masiguro kung okay sila. Sagutin mo ang phone, May. Hello? May, buti naman sinagot mo na ang tawag ko. Medyo nag-aalala na kasi ako sa inyo ni Janice. Nasaan na ba kayo? Kanina pa kayo dapat nandito. Alam mo na kasama ko si Janice? Aminin mo, Jet. Ano bang plano mo? Bakit pinasundo mo pa ako sa kaibigan ko at hindi mo na lang ako tinext o tinawagan? Basta, malalaman mo na lang mamaya. Umarte ka na lang na na-surprise ka pagdating nyo dito. Sige na nga. Bakit ang tagal nyo yata? Sabi sa akin ni Janice, papunta na kayo pero bakit wala pa kayo rito? Naipit kasi kami sa traffic, Jet. Kaya natagalan kami. At sobrang bagal ng usad ng taxi namin. Napagkwentuhan na namin ni Janice lahat-lahat ng pwede naming pag-usapan. Ayaw pa nga niyang sabihin sa akin kung saan kami pupunta. Basta sumama na lang daw ako at huwag ng maraming tanong. Pakakaloka. May, sabihin mo dyan kay Jet, huwag nang mainip. Umaandar na kamo tong taxi natin. Sa sobrang bilis ng andar para na tayong lumilipad. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Oh, narinig mo ba yon? Any moment, nandyan na kami, Jet. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala eh. Ewan ko ba? Hindi ako mapalagay. O bakit? Tungkol na naman ba yan sa panaginip mo? Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi yun magkakatotoo? Panaginip lang yun. Ay, kahit ano kasing gawin ko, hindi mawala yung kaba sa dibdib ko. Na parang maya-maya lang, may pwedeng mangyari. Saka hindi maganda ang kutob ko eh. Siguro mapapanatag lang ako kapag nandito na kayo ni Janice. Sabi ni Janice, malapit na kami kaya relax ka lang, okay? Hindi makakatulong sa'yo yung pag-aalala mo ng gusto. Sana nga, ganun kadaling gawin ang sinasabi mo. Think happy thoughts na lang muna. O kaya tignan mo yung mga pictures at videos natin ng last anniversary natin. Para kahit paano malibang ka, hindi mo na lang namamalayan nandiyan na kami ni Janice. Sige, salamat ha.
sabihin para ma-relax ako. Susundin ko yung sinabi mo. Sige, Jet. See you. Ha? May! May! Hello? Ano nangyari dyan? May! Papadudot, napakabilis po ng mga pangyayari. Nabangga po ng isang humaharurot na truck ang taxi na sinasakyan nila May at Janice habang magkausap kami sa telepono. Rinig na rinig ko kung paano parang nagyupi ang lata sa kinakaroonan nila kasabay ng malakas na impact ng salpukan, Papadudot. Tapos ay hindi ko na po narinig ang boses ni May sa kabilang linya dahil naputol na po yon. Iyak po ako ng iyak at sigaw ng sigaw pero wala po akong magawa para lamang masigurado na hindi sila napahamak ni Janice. Nang panahon na yon ay nawala na sa isip ko ang tungkol sa proposal dahil mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong makita si May at malamang ligtas siya. At bagaman hindi ako sigurado kung saang ospital ko sila pupuntahan ni Janice, hindi po ako tumigil sa paglalakad at pag-contact sa kanila. Hindi nga nagtagal ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Janice at sinabi niya sa akin ang lokasyon ng pinagdalhang ospital sa kanila ni May, Papadudut. Habang papunta ako doon ay tanging kabog ng puso ko ang naririnig ko. Hindi kasi mawala sa isipan ko yung hagulhol ni Janice habang kausap ko siya sa cellphone. Kaya may ideya na rin po ako na may hindi magandang nangyari kay May, Papadudut. Hindi nga po ako nagkamali dahil dead on arrival ang girlfriend ko nang abutan ko sa ospital. Patay din po ang driver ng taxi na sinasakyan nila at si Janice lang ang maswerteng nakaligtas matapos niyang magdamo ng minor injuries. Matapos ko pong malaman na patay na si May ay para kong pinagsakluban ng langit at lupa, Papadudut. Hindi ko na po inisip yung hiya dahil kaagad akong humagulhol ng iyak sa harap ng bangkay niya. Marami akong sinabi kay May tulad ng mahal na mahal ko siya. Bakit niya ako iniwan? Pwede bang gumising na siya kasi kung joke man yon ay hindi ako natutuwa. At marami pa pong iba, Papadudut. Paus na paus po ako kakasigaw pero nanatiling malamig ang bangkay ng kasintahan ko. Hindi ko po kayang tanggapin na wala na siya, napatay na siya at iniwan na niya ako dahil paano na lamang ang mga pangarap namin? Paano na lamang ang buhay kung wala siya? Dala-dala ko yung singsing na naglalaman ng pangako sa kanya na pakakasalan ko siya at magsasama kami habang buhay. Pero mukhang hinding-hindi na po yun matutupad pa. Akala ko ay wala nang isasakit yung nangyaring trahedya sa buhay ko matapos mamatay ni May pero meron pa pala, Papadudut. Dahil matapos dumating ng mga magulang niya sa ospital ay ako po ang sinisisi nila kung bakit na-aksidente ang anak nila. Ako kasi ang may pakana ng lahat dahil ako ang nagpapunta sa kanila ni Janice sa special place namin para sa proposal. At hindi ko po maipagtanggol ang sarili ko dahil para sa akin ay kasalanan ko nga. Tuluyan na pong nagalit sa akin ang mga magulang ni May at sukat na pagbawalan nila ako sa pagpunta sa burol niya. At hanggang sa araw ng libing ni May ay hindi po ako nakalapit sa kabaong niya, Papadudut. Hindi ko po siya nakita para man lang makapagpaalam sa huling pagkakataon. Kung ganun lang tinatrato nila sa akin, parang gusto ko na lang mamatay, Janice. Gusto ko na lang sundan si May sa kabilang buhay kasi ano pang saysay na mabuhay na wala siya. Jed, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Anong hindi ako makakapagsalita ng ganito? Bulag ka ba? Nakikita mo ba kung paano ako pakitunguhan ng mga magulang niya? Sinisisi nila ako sa pagkamatay ni May na para bang ginusto ko ma-aksidente kayo at mawala siya sa akin. Siyempre, hindi mo ginusto na mangyari ang bagay na yun.
Kasi ako ang dahilan kung bakit nangyari ang aksidenteng yun. Oo, hindi ko nga ginusto. Wala sa atin ang may gusto. Pero kung hindi ko rin naisip na papuntahin pa kayo dun sa venue ng proposal ko ng kasal sa kanya, sana hindi rin nangyari ang lahat. Walang aksidente. At buhay sana si May ngayon. Ang dami-dami pa namin pangarap sa buhay. Magpapakasal pa kami. Bubuo ng sarili naming pamilya. Magkakaanak, magta-travel, magbe-business, sabay natatanda. Pero lahat yun, Janice, hindi na matutupad dahil iniwan na niya ako. Iniwan na ako ng girlfriend ko. Patay na siya. Masakit din sa akin ang pagkawala ng kaibigan ko, Jed. At gabi-gabi ko rin siyang napapanaginipan. Alam ko, hindi pa talaga gusto ni May na maagang mawala kasi tulad mo, marami rin siyang pangarap para sa inyong dalawa. Lagi niyang kinukwento sa akin kung gaano siya ka-proud sa'yo bilang boyfriend niya. Kung gaano siya kaswerte dahil nasa iyo na ang lahat ng hinahanap niya para sa isang lalaki na magiging asawa niya pagdating ng panahon. Kagaya mo, hindi na rin siya makapaghintay na ikasal kayo. Pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga pangyayari na wala sa atin ang sagot kung bakit kailangan mangyari, kagaya ng aksidente. Kaya sana, huwag mong kawawain ang sarili mo dahil kahit gaano kasakit itong nararanasan natin, meron pa ring dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo pinadadaan sa ganitong pagsubok. Kung nakikita ka lang ni May, ayaw ka niya nagkakaganyan. Si May lang ang nakakapagpakalma sa akin kapag nakakaramdam ako ng matinding takot. Siya din ang nagpapasaya sa akin kapag nalulungkot ako. At ngayon na wala na siya. At hindi ko na makikita yung maganda niyang mukha. Yung matamis niyang ngiti. At hindi ko na rin maririnig ang malambing niyang boses. Ngayon pa lang, Janice. Hindi ko na alam paano magpapatuloy. Hindi ko man lang nakita ang bangkay niya bago siya nailibing. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Kung totoo ang sinasabi mo na pagsubok to ng Diyos sa akin, sana patayin niya na lang ako. Kasi hindi ko na kaya yung sakit. Sana patayin na lang niya ako. Kasi kinuha na rin niya sa akin ang kaisa-isang babaeng mahal na mahal ko. Patayin na lang niya ako. Para magkita at makasama ko na si May sa kabilang buhay. Paano ba magpatuloy matapos mong masaktan? Paano ba bumangon matapos mong madama at manatili sa kalungkutan? Paano ba tumahan kung balde-balde na ang iniluluha mo pero parang kulang pa rin? Kung may paraan para mapadali ang lahat ay gagawin ko dahil pagod at hirap na ako, Papa Dudut. Hindi po ako naging ganon katapang na harapin ang buhay matapos mamatay ni May, Papa Dudut. Marami akong iyak, galit, kalungkutan at pagtatanong sa Diyos na pinagdaanan. Pero kahit 10 taon na ang lumipas sa buhay ko ay wala pa rin akong nakukuhang sagot mula sa Kanya. Marami na akong lugar na pinuntahan, mga taong nakasalamuha at naging kaibigan, mga bagay na ginawang mag-isa pero sa huli ay hindi pa rin po ako masaya. Siguro ay totoo na kasama ng nilibing ni May ang puso ko, ang kaligayahan ko, ang buhay ko. At kahit kailan ay hindi na po ako magiging buo. Sa kasalukuyan, ang programa ninyong Barangay Love Stories ang nagiging libangan ko para pansamantalang makalimutan ang mabigat na pinagdaraanan ko. Opo, hindi pa rin po ako nakakapag-move on sa pagkawala ni May, Papa Dudut. At walang araw sa loob ng 10 taong nagdaan.
na hindi ko sinisisi ang sarili ko dahil sa nangyaring aksidente na pumatay sa kanya. Hirap na po akong magkunwari na ayos lamang ako at ayos lamang ang lahat sa akin sa harap ng pamilya at mga kaibigan ko. Kahit na durog na talaga ako sa kaloob-looban ko. Ni hindi ko magawang patawarin ang sarili ko kaya hindi ako makausad. Ni hindi ko rin magawang pumasok sa panibagong relasyon dahil nakatali pa rin ako sa mga ala-ala ni May. Napakahirap, Papa Dudut. Hindi ko alam kung hanggang saan ko po kakayanin o kung gaano ko pa ipagpapatuloy ang buhay ko. At kung gaano po ako magpapakatatag para makapagpatuloy sa buhay na mag-isa. Kung meron man po ako ngayong hinihintay at kinakasabikang mangyari, yon ay ang kamatayan ko. Para pagdating ko sa kabilang buhay ay makita at makasama ko na po si May. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyong ikwento ang buhay ko sa inyong programa at hindi ko po intensyon na gawing malungkot ang tema ng kwento ko. Pero hindi ko kasi kayang maging masaya lalo na kung kabaliktaran po noon ang nararamdaman ko. Magkaganon pa man ay malaking bagay sa akin na mabigyan ng payo ng ating mga kabarangay. Para kahit papaano ay gumaan ang bigat ng pinapasan ko. God bless po sa inyong programang Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jed. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Barangay Love Stories. Isang malaking karangalan na mabigyan ito ng buhay para itampok at marinig ng ating mga kapuso at mga kabarangay. Gusto lang naming sabihin na hanga kami sa iyong determinasyon at katatagang magpatuloy sa buhay na ito kahit na araw-araw mong hinihiling na ikaw ay mawala na. Hindi madali ang pinagdaraanan mo, napakahirap, malungkot, maraming sakit at pagsisisi, no? At kahit na matagal ng panahon ang nagdaan, sariwa pa rin ang sugat na iniwan ito sa puso mo. Sana makatulong sa iyo ang mga mensahe mula sa ating mga kabarangay para mapagaan ang mabigat na pasanin mo sa iyong balikat. At mula sa mga yon ay mabigyan mo ng pabor ang sarili mo na maging masaya muli. Hindi na po natin mababago ang nangyari sa nakaraan, pero ang mahalaga ay yung ngayon at ang ating bukas. Sana'y gabayan ka at patnubayan ng Diyos. Wala kaming ibang hiling kundi ang ikagagaling ng mga sugat sa puso mo, Jed. Muli maraming salamat sa pagbabahagi sa iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Dito lamang yan sa programang Barangay Love Stories. Sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Ito po ang Barangay LS 97.1, Forever Number 1.